dami niyo pong binili, Ma'am Charlene, ah. Plano ko kasing kuning supplier itong taga City Jail sa Second Chances. Papakita ko to sa mga staff para papaganda nila. Ikaw, ba't ka nandito? Nagdala lang po ako ng mga lumang damit kila Ate Bane. Kahit saglit lang po ako rito, naging pamilya ko na rin sila. Ma'am Charlene, Lahat. Ang hirap lang kasing pag-usapan kapag pamilya. Kapag pamilya yung dahilan kung bakit ka nasasaktan. naiintindihan ko po kayo, Ma'am Charlene. Kaya, lagi ko na lang po iniisip na minsan, may mga ginagawa po tayong bagay kahit hindi natin gusto. Kahit mahirap, titiisin po natin para sa pamilya natin. Nagsasakripisyo po tayo para sa pamilya natin dahil mahal natin sila. Kahit nababaliwala na po yung kaligayahan na para sa atin. Ganun naman po yun, di ba? Hanggang kailan ka magtitiis? Hanggang kailan ka magsasakripisyo? Alam mo kung paulit-ulit ka na nasasaktan, mauubos ka rin. Baka wala ka nang matira sa sarili. Or pati sa pagmamahal mo sa iba. Or yung natitirang pagmamahal mo sa mahal mo sa buhay. Ayaw ko mangyari yun sa akin. Hanggat kaya naman po, Ma'am Sherlyn. Hanggat may kaya pong ibigay, ibibigay. Kaya nung sinabi po sa akin ni tatay na aalis na po kami at pupunta ng Bicol, sige lang, iintindihin ko po yun. Kahit mahirap po sa una, dahil mahal ko siya, gagawin ko. Hanggat kaya ko pong ibigay. Tama ka, Princess. Hindi ko alam kung bakit biglang nagkakaganyan ang daddy mo. Pero alam kong ginagawa niya yan dahil mahal ka niya. Gusto lang niya yung ikakabuti para sa'yo. Alam ko na isa ako sa malulungkot na kailangan natin mag-iwasan dahil sa kasunduan. Pero yun ang hinihiling ng tatay mo. Walang magulang na gustong ipahamak ang anak nila. Alam mo, dahil sa pag-aaway namin mag-asawa, hanggang ngayon, hindi pa rin kami bati ng anak ko. Ang sakit-sakit. Sorry po. Bakit ka nagsasorry? Dahil yun din po ang gusto kong sabihin sa tatay ko. At gusto kong maramdaman niyo rin po yun. Kaya pagdadasal ko po na kung ano man po yung kinakaharap niyo ngayon, magiging okay din po yan. Dahil kung ako po si Libby, hindi ko hahayaan na masira yung pamilya na meron ako. Ako po, Ma'am Charlene, ang tagal ko na pong hinahangad na magkaroon ng kumpletong pamilya. At kapag dumating po yun, hindi ko hahayaang mawala yun. Poprotektahan ko po yung pamilya ko hanggang dulo.